DJ Christian Naive. Hello mga Lods at good afternoon. So ayan, good day, magandang araw, buenos dias at mayong hapon or mayong udto. So ayan, ito meron ako i-share sa inyo. So meron tayo ditong Sakura original na ano no, na EB 302. So hindi makapokus yung camera. My location is Zamboanga So City. EB 302. And then ayan, yung laman niya ay kinalawang na no. So mukhang mapapa-upgrade na naman tayo nito kasi gusto ng mayari i-upgrade natin into 502. So from 302 to 502. So ayan, tuturo ko sa inyo kung paano natin kung ano yung mga need palitan dyan sa ating main driver or main amplifier. So 502 lang no. So hindi natin siya gawin 737. So 502 lang. So gagamit tayo ng supply na mataas sa 502 din. And then tignan natin kung anong pwede gawing ano. So siningil ko si customer ng 25. So upgrade no. So kasi nga ay palit naman yan lahat. Palit capacitor, palit diode. Basta palitan lahat. Ito palit din ng 24 volts or 12 volts. Depende lang ngayon kung may 12 volts na pang supply yung ano, yung transformer na mabili natin. Ito hindi na natin galawin. 12 volts pa rin. So separate na lang natin yung PSU niya. So ayan. At yan, kalawang na talaga siya. So kasi yung input board nito parang sa ano lang naman din ginamit nila, yung sa 502, same lang. So yung transformer nito is 24 lang ata. So yan, 24 ano. So ito, tanggalin, laban ko muna to. At bago natin ito simulan mga lods, ano, ay baka hindi ka pa nakasubscribe dyan sa aking munting channel, ay pa-subscribe na po at pakihit na notification bell at ilagay sa all para laging updated. So yan, laban ko muna. Natanggal na natin lahat. So nilagyan pala lang may tiban nila, nasira tuloy yung mga knob oh. Nilagyan nilang may tiban, di ko matanggal kaya sinikwat ko na lang talaga, binasag ko na lang. So minaitiban nila, kaya no choice tayo kundi sirain. Ayan. Tingnan natin kung kaya ng ano, meron ako transformer 40040 no. So yung ano ko pan testing. So try natin yung ilagay dito para makita niyo din kung paano i-upgrade. So ano lang, 2 pairs pa rin. 1 pairs lang per channel pero yung malaki yung gagamitin natin. No? Na ano. So meron tayo dito, mga transistor. So yung malaki yun na lang ilagay natin, 4 din. Dagdag tayo isang blower dito. O tignan lang natin kung ano pwede gawin ano. So laban ko muna. So ito. So sabon lang. Then papatuyuan mo na to agad kasi ang init ngayon no. Init natin dito ngayon. So papakita ko din sa inyo mamaya yung ano natin, yung ating ipapalit na ano, mga parts. So para makita, malaman nyo din kung ano yung mga need na bilhin, no? So ayan, kung ano yung mga need na parts. So ano ko lang, papakita ko lang sa inyo mamaya bago natin assemblin. Loads update tayo, continue tayo. To upgrade na to. So i-upgrade natin to. So ito yung Sakura EB302 no. So ayan. So papalitan na natin itong mga parts ngayon. So palalaki na natin itong final driver. Itong 3 watts, itong output transistor palitan natin ng C5200. So hindi na natin kailangan gawing 2 pairs per channel. So kahit ano lang siya, kahit 1 pair. So at least C5200 yung gagamitin natin. Ay yan, lalakas na to. So yung capacitor palitan natin ng medyo mataas. And then itong diode palitan natin ng 6 ampere. Then yung dito
ay tanggalin na natin to. Ang ilalagay natin dito na supply, ibang supply na no, na 12-0 or maghanap tayo sa transformer kung meron yon. So ito babaguhin natin, gawin natin siyang circuit ng 502H ano. So babaguhin lang natin dito yung circuit nya at ayun, and then recondition natin tong control nya at sa kanyang mic preamp no. So ayan, kunin ko nga yung transformer, tignan natin kung anong pwede pang supply. So ayan, ito yung transformer natin. Ito yung EB, ito to no. So 34034 from 24024 34034. So ayan, umakyat tayo ng 10 volts. So ayan. So marami naman tong supply ata. Ito yung sa tone control. And then saan pa ba? Ito din yun sa ating ito na yung gagawing supply natin sa ating relay 09. So pwede lang yan. Then yung yellow, black yellow ay 12012. So supply na itong control. Pero pagdating kasi dito mga lods ay nakaano na siya, direkta easy yung supply ng kanyang itong control. Ito may regulator na siya dito. So tingnan lang natin kung ano pwedeng gawin. So siguro palakin lang natin itong mga resistor na to, gawin natin 5 watts. So yan, tanggalin ko muna itong ano na to. So gusto ng Mary palakasin. So kasi kaysa bibili pa siya ng panibagong amplifier ay matatambak lang itong amplifier niya. So ito na lang i-upgrade natin. Ito 12 volts pa rin, so lagyan lang natin ibang supply. Kasi kung di tayo magpalit ng ano, so magka-convert ka ng 24 volts yan. So pag hindi napalitan, supplyan na lang natin ng ibang supply dito. Itatanggalin natin itong resistor, then dito natin ipasok yung ating ground. Ito yung ground. So, dito tayo mag-in ng isang pin. So pakita ko lang sa inyo mamaya no. Nandun yung ating ground. Ito dito. So ito ata yung sa ground. Positive. Ano nga natin? Positive. So positive pumunta. Tapos pumunta dito. So positive pala dito. So yung ground natin, ground. So dito. So common lang din yung ground. So ayan. Common lang yung ground ng ating transformer. So ito, continue tayo. Kunin ko na yung casing and then palitan na natin to. Tumalos, nabunod na natin lahat. So need na din natin kasi palitan yung ibang ano, yung mga resistor, kinalawang na siya. At ayan. Yun o. Yung mga transistor din, itim na din yung mga paa. So ayan, nag-start na din siyang mag-corrosion. Kaya ito, palit na para ano na siya. So 5 band yung ipapalit ko na resistor dito ano. Ayan. So lahat na resistor tinanggal ko. Mapa relay section. So ayan. Palitan natin to. I-complete ko lang yung mga ano. So unahin muna natin yung mga resistor ano. Para matapos natin to ngayon dito, yung tone control na naman, recondition natin. Palitan natin ng mga bagong ano, mic jack kasi kinalawang. And then lahat bali tatlo. Natanggal ko na yung iba kasi chinek ko ano talaga siya, kalawang na. So recondition natin to. Palitan natin lang potentiometer. So hindi naman kinalawang yung mga resistor nga dito. So dito lang. Ay mga lods, so yan, may mga resistor na. So nakatayo pa, hindi pa natin na ano, ay salpak. So ayan yung mga pinalitan ko. Etong 33k ganun pa rin, 33k, 3.3k. Etong 1k, ayan, itong 1k na marka, ang nilagay ko is ano, 4.7k. So yung tabi ng Zener diode na 22 volt. So ang Zener diode naman ay pinalitan ko ng 27 volt. So ayan, tumidik sa ano natin. So yung Zener diode natin na 22 volts, palitan nyo ng 27 volt. So itong 1k, ito palitan nyo ng 4.7k.
And then yung 60 ohms, so ang nilagay natin is 470 ohms para malakas yung hatak, no, ng base. And then yung sa 100 ohms natin, 10 ohms yung nilagay natin. Ayan, 10 ohms. So yung dito naman sa feedback resistor ay 33K yung old nya. So ang nilagay natin is 39K. So feedback yan siya. Mamaya try natin magparallel dyan ng 10 PF para pampalinaw ng tunog. So ayan. And then yung sa ating parallel na 100 ohms base to base ay 150 ohms yung nilagay natin na 1/2 watts. So dito tayo sa feedback sa kanyang bias resistor. So ang nilagay natin sa 1.2 ay 1.5, then yung 2.7 ganun pa rin para magiging 0.3 yung ating bias. So dito naman sa ano nya, ganun pa rin, walang pinagbago. Dito 1K, 4.7K ang nilagay natin. Etong 27 Zener diode 27 volt 22 volt ay pinalitan natin ng 27 volt. 680 ohms, 470 ohms ang pinalit natin. So ayan. Ganun din, same lang din sa kabila. So yung basta yung 1K palitan niyo ng 4.7K kasi mataas na yung supply natin, ano. Ayan. So ayan, hindi ko na ilagay yung ibang 150 ohms kasi yung butas hindi walang ano, na may lead pang nakasabit. So ayan lang mga lods, yan lang yung papalitan nyo kapag nag-upgrade kayo. So ito, rekta-rekta na to. So resolve na natin. So wala na akong ibang papalitan dyan bukod sa transistor, output transistor, saka yung resistor na gawin natin 5 watts, ano. So ito lang yung palitan nyo, itong Zener diode, itong 1K, itong 100 ohms gawin nyo lang 10 ohms, and then yung feedback gawin yung 39, yung base to base parallel resistor 150 ohms, yung bias resistor yung 1.2 palitan nyo ng 1.5K, ano. So ayan, yan lang mga lods, wala na yung mapapalitan. So bukod dito sa yung malalaki yung sa supply, so mamaya na naman natin yung na-explain. So ito lang yung dito lang sa pre-driver nya. So ayan, continue tayo ulit. So i-complete ko lang yung ano, ito yung hindi ko na itanim kasi yung butas hindi natin nabutasan, may lead na nakaharang. Mga lods, natapos na nating taniman. So ayan, oh. So naubusan ako ng ano, meron akong C5200 pero wala na akong A1943. So ang ginawa ko, NGW lang yung ginamit ko. Ayan, oh, masyado makita. Ayan, oh, NGW. So NGW, yung negative transistor ng NGW is 0302G. And then yung sa ano naman, nag-chat. So yung sa ano naman, yung sa positive na ano, positive transistor or NPN, NGW 0281G. So yan yung ano, no. So ayan, okay na yan. Maliit lang naman yung transformer natin, no need na paramihin yung ano, yung ating transistor. Kung siguro kung C5198 yung ginamit natin, so need natin magdagdag ng bali gagawin siyang 2 pairs, ano, kagaya sa concert yung mga 502, gagawing 8 piraso yung transistor. So ito naka NGW naman tayo, mas mataas naman yung specs ng ano, ng NGW or kanyang data, no. So ayan, 6 ampere na yung pinalit natin sa 3 ampere. Hindi yung ating capacitor, yan 50 lang, 1000 UF kaya naman yan. So nasa ano lang naman, 034. So nasa 100 BDC yung capacitor natin. So kaya lang yun. So kung meron kayong 63, mas mainam na 63 para may headroom yun, no. Pero okay lang yan, sa subok ko naman yung 50 volts. So wala na din kasi meron akong malaking capacitor kaso hindi na magkasya dito pag yung malaki yung size, no. So ito yung sa kanya, same lang ng brand. So maliit nga lang yung sa 302. Oy, Yuhaw, iba pala, si Yihaw at saka si Yuhaw. Same nga lang yung pagkasulat, si Yuhaw at saka si Yihaw. So itong Yihaw siguro yung babae, Yuhaw yung lalaki. So ayan. So at least importante naka 105 degree. So
Hindi basta-basta mag-lobo yung capacitor natin. Yung iba kasi merong 85, merong 95. So yun yung kadalasan na nagbublot. Pero kapag bibili kayo ng capacitor, importante ito talaga, yung 105 degree plus 105 degree. So ayan. So it means yan siya, hindi yan siya magbublot kahit kasi init naman talaga yung capacitor natin, lalo na pag malakas na yung patugtog. So ayan. So ganyan yung plastado ng kanyang final driver. So ayan. So ito, doon tayo sa tone control para may salpak na natin to at nang makapag-testing na tayo. So yung dito pala sa mga 5 watts na resistor, ginawa kong 5 watts para tatagal sa init kasi mataas na yung supply natin. So 200 ohms itong dalawang to, 200 ohms kasi nag-series lang to sila eh. And then itong dito, wala tayong 560. So ang ginawa ko, dalawang 300 ohms. So 300 ohms yan. Yan 300 ohms. So hindi makita. Ayun, 300 ohms yan, dalawa. So yung dito hindi ko na nilagyan kasi susupplyin ko to ng 12 volts yung dito. Kahit ito lang siguro 09, pwede na to. So ayan. Eto. Or tignan lang natin, or itong 12 ang ilagay natin. Bali itong black yellow lang yung kukunin natin. Yung green gagawin natin supply sa pan. To, dito natin isalpak sa supply ng pan Or ito ata yung plug ng pan. Dito ata sa likod magsusupply. Ayan, dito pala. Maghihinang lang pala tayo. Sorry. So ito yung terminal ng pan or blower. So ito yung pinakano. Pwede rin lalagyan ko na lang to ng ganito para hindi na ako magre-resolve, sa salpak na lang to. So ayan, continue lang tayo. Tapusin ko yung tone control. So ayan mga lods, so dito tayo nagtap ng yellow at saka yung 12 volts natin para supply sa ating speaker protect So yes, ayan dito tayo nagtap yung yellow, dito natin tinap yung black sa ground. Connection lang yan sila sa ground ng itong din 32032 or 34 na. Ayan. Common lang sila. Isang connection lang para walang humming yung tone control natin. Then ito yung pinaka positive pumasok sa ating diode. Ito may diode kasi yan. Ayan. So ayan sa 4004 in. So dyan pumasok yung ating 12. So yung isa wala na, hindi ko na ginamit. Extra na lang yun siya. Yan in case padagdagan ng USB to. Kaya meron na tayo pa naka-ready na din. So iyan. So yung ating supply sa ating pan. Yun. So yung tone control, bili pa tayo ng dito yung sa mic jack So kompleto na yung potentiometer niya. Mic jack na lang kulang. So bili tayo ngayon para matapos natin tong amplifier na to kasi need na mayari. So ito na mga lods, nakabili na tayo ng mic jack. Hindi pa natin natanggal yung mga price. So dyan na yan. So ayan, salpak na natin to. So sana tutunog tignan natin. So nailagay ko na pa ng natin. Yung tester natin. Sobrang busy ko ngayon mga lods. Meron na namang dumating galing Davao na amplifier. Tsaka meron kanina hinatid. Ay nako, thanks God pa rin. Oops. So ayan, ito assemble ko muna, ilagay kong balik muna natin yung so ayan yung main amp natin. Ito na mga lods. Sige So bagong knob.
Kasi yung sa kanya wala na, basag na eh. So yan. Ito yung ano, Concert 3EB 302 na nagiging Concert EB 502. So ayan, for testing na tayo ngayon. So natalian na natin lahat. So nakabili tayo ng cable tie sa ano, sa Mr. DIY. 500 pieces, no? Ano, 500 pieces na 4 by 150 mm. So 120 lang ata yung bili ko. So mura lang din sa Mr. DIY. Nagkalat na yung Mr. DIY dito sa Zamboanga. So ito, power natin. Actually na testing ko na to kanina. Nagbayas ako 0.3 yung kanyang bias. Yun na, may tunog na. Di lang nga tayo pwede magpalakas. Gabi na. So bukas na tayo mag final test. Palitan natin. Dito lang ay nisipin ko kumira kay Ala. Kaya sa mag-start yung money, abay siyempre, hanap tayo ng paraan para madagdagan ng budget. Kaya naman, naisip ko magsimula ng Yun, no? Sound system. Sound system activated. So tayo pwede magpalakas. Bukas lang tayo mag final test. Initiating Partial test muna tayo. Yung bass, oh. DJ Christian Naive Remix. preparing and initiating phase test. Initiating sound Vocal. sound Twitter. Initiating sound check. Preparing and initiating phase test. So yan, tumunog na, success agad. So hindi na tayo pinahirapan. So ganyan lang gawin yung mga lods. So tayo almost ano, kahit anong gawin ko dyan sa circuit na yun, babaguhin kung anong value babaguhin ko dyan, pwede. Depende talaga yun sa pag ano, mga lods, kung masanay ka na sa pag-upgrade. So hindi ka na matakot gumalaw sa mga parts dyan, kung ano yung papalitan mo, kung ano yung itaas or ibaba, ano. So ayos. So malaki na yung transformer ng 302. So pati capacitor. So yan, kalmado lang yung itong mga to, malamig lang, sakto lang yung init niya, warm ano lang. So nag-series tayo dalawang 200 ohms. Yung E180 yan pinalitan natin ng 200, din yung ano 560 na isa ay pinalitan natin ng 300 dalawa. So malamig lang talaga siya kasi naka-series. So yan, sana may share ako sa inyo idea mga lods. Huwag kalimutan yung like ng ating video. Sarap sana ano eh. Palakasan. So ano na, quarter to 11 na. So tsaka bakbaka na naman tayo sa mga repair nito. Grabing repair ko ngayon. January, ang dami. So continue lang tayo bukas para sa final test, ano. So ayan. We are not responsible for causing any ear damage. Yayalagin ka sa mga bagong remix ni DJ Christian Naive. Battle mode activated. Pwede na tayo mag-audio test. Morning na. So ayan, good morning. Paputol-putol yung pag-vlog natin, pag-video. So audio test tayo para wala tayong copyright. Sana yan. Tata yan. Power natin.
kilawin natin para maliwanag ang buhay. Yun. Naya sugay. We are not responsible for causing any ear damage. Yayagin ka sa mga bagong remix ni DJ Christian Naive. Battle mode activated. Kasi siya mga lods. Basta Naive, the best. Battle mode activated. We are not responsible for causing any ear damage. DJ Christian Naive. So, huwag kalimutan i-like natin video mga lods, ano? So, ito, final audio test na to. So, next tayo sa ibang amplifier. This should be played at high volume, preferably in a residential area. Battle mode activated. So, shoutout sa inyong lahat mga idol. Naway nakikinig sa mga bagong remix ni DJ Christian Naive. So, hindi ganong umiinit mga lods. Saktong-sakto lang. Malamig na malamig pa yung heatsink. Nunit na lagyan ng ano dito, ng isang blower kasi nag-adjust tayo ng bias, ano. So nasa 0.3 na lang siya. Kaya goods na yan. Hindi yan gaano uminit. Hindi naman to pang ano sa pangbahay lang naman to ni customer. At least malakas yung hatak ng Shout ano. out Main Tech Official. Kung case tatasan niya pa or palalakasan. Shout so out lalakas Idol pa yung Ruben. amplifier niya. Idol Ruben Miguel. Also Andy Tech Master. Basta Naive, the best. Shout out to Naz Gregorio. This should be played at high volume. And Neva de Guzman. So na siguro natin masyado pabayan yung video natin dahil tapos na naman tayo. Another successful reaper na naman sa ating content sa ating munting channel. So yan yung mga hindi pa nakasubscribe dyan, pasubscribe na at pakita na notification bell at ilagay sa all And last but not the least Gerardo Conde. para sana all tayong lahat. San Diyos babalos mga lods at magandang buhay. Hanggang dito na lang tayo. Thanks for watching. Bye bye.